Okay, so hello sa inyo lahat, no? Ito na naman tayo sa ating video ulit, no? So, bali ito ay continuation ng ating 2 years ago na study, no? So, ngayon lang ulit nagkaroon ng talagang time para uh, makapag-record at makapag-upload ng video because there are some things na marami na mga ginawa tayo, no? So, ngayon I will try to update na ulit at ituloy itong discussion na to. At if you are new dito sa discussion, may I suggest na panoorin mo muna yung unang video hanggang sa mga sunod-sunod. At sa mga dati na, so ito yung continuation. So, sensya na sa late at sa inconsistency, being inactive sa pag-upload because there are some things na mga inuna tayo, no? So, ito. Okay? So, pasensyahan nyo na yung mga ingay sa paligid ko kung hindi ko ito masuppress sa editing, no? So, ang mahalaga, malinaw yung boses ko, no? So, okay. So, start tayo, no? So, tumigil tayo sa discussion sa John chapter 2 kung dun sa aking last video na yung about sa heaven and earth meets, no? Nung si Jesus ay nasa temple, no? At siya ay in-overthrow niya yung mga thieves and yung mga money exchangers doon, no? So, you might as well check out the video dun sa chapter 2, no? So, dito, we will focus sa John chapter 3. So, sa title, this is a Bible study, an extensive, sabihin natin medyo OA siya, no? Kumbaga, kasi we will try to, bawat verses, ma-extract natin yung, ma-extract nating lesson or pwedeng mapag-aralan dun sa verse before we proceed, no? At yun naman din yung pinaka-trend. At eto, this is my way of how I study the scripture, no? So, eto yan. Okay? So, let us proceed. John chapter 3 verse 1. Okay? There was a man of the Pharisee named Nicodemus, no? So, makita niyo sa screen, ito yung app na ginagamit ko sa laptop sa pag-aaral, no? At dito ko na rin, actually, sinusulat ko itong notes ko, pero nilagay ko na rin dito para meron kayong context at dito tayo makapag-digest kung tawagin. Okay? So, there was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. So, meron ditong nag-shift na rito yung story na sinasabi, na kwento ni John. Dito na tayo nakafocus sa isang tao na ang pangalan Nicodemus, no? So, sino nga ba si Nicodemus? So, basically, sa sinabi niya sa John chapter 3, verse 1, siya ay ruler of the Jews. So, pag sinabi tayong ruler of the Jew, siya ay, we will see this na siya ay Sanhedrin. Kumbaga, member siya ng Sanhedrin. Kumbaga sa atin ngayon, kung babasahin natin yung third arrow, no? Historically, Sanhedrin, the Great Sanhedrin, served as the supreme religious, legal, and political authority of the Jewish people during the Second Temple period, no? So, sa panahon natin ngayon, matatawag natin siya na legislative body. Kumbaga, these are the branch of the government on which ito yung nagke-create, nagde-define, naggagawa ng mga batas, no, sa bansa natin. Okay? So, during sa panahon ni Jesus, yung Sanhedrin, this is the legislative body ng Israel during that time. So, mako-consider natin na sasabihin natin si Nicodemus is one of the leaders pagdating sa political, legal, and religious, diba? Kaya nga, bilang isang Pharisee. Because during that time, being Pharisee ay isang position na para siyang almost impossible to achieve without very, very much hard work ng isang normal na tao, no? Before ka maging isang Pharisee. Like, para ka naging isang lawyer na din sa panahon natin ngayon. Okay?
bilang parang judge na kung tawagin sa panahon natin ngayon, ano. Okay? So, also bilang lawyer, no, at may alam sa batas. Sa John chapter 7 verse 50, okay, dinefend actually ni nag-record ba tayo? Teka lang. Dinefend actually ni Nicodemus si Jesus nung pinag-uusapan nila na why not dakpin natin to, no? Why not i-arrestuhin natin tong si Jesus at questionin natin sa kanyang ginagawa, because this is concerning, parang ganun, di ba? So dinefend siya ni Nicodemus at sinabi niya, no, na the law hears before it condemns, no? So siguro we might as well as puntahan natin itong verse na to, no? Verse 50, John 7 verse 50, ito, no? So sa verse 46, verse 45, then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, why have ye not brought him, no? Ba't natin siya dalhin dito, no? The officer answered, never man spake like this. This is a concern sa ating lugar, no? Walang ibang tao nagsalita ng ganito. And answered them the Pharisees. Then answered them the Pharisees, are you also deceived? Naloko na rin ba kayo? Napaniwala na rin ba kayo niyan, no? So, etong linya na to, no? Are you also deceived, no? Ito yung mga linyahan ng mga, sabihin natin, mga ibang relihiyon na family ng isang Kristiyano, no? If you will be converted bilang isang follower ng Panginoon, at sa isang bahay, sa isang pamilya na debotong, sabihin natin, for example, Katoliko, no? Ito yung isa sa mga linyang sasabihin nila sa'yo, na naloko na rin, kagaya ng iba, no? So, are you also deceived? Yan. So, have any of the rulers or the Pharisees believe on him? But these people who know it not the law are cursed. Nicodemus said unto them, di tayo mag-dwell dito, dinaanan lang natin. Nicodemus said unto them, he that came by Jesus by night, and specifically John, because this is an important part ng story or ng testimony ni John, kaya inuulit-ulit niya itong sabihin, no? That our law judge any man before it hear him, and know that he do it, no? So, sabi ni Nicodemus, huwag tayong gumawa basta-basta ng aksyon ng isang bagay na hindi pa naman natin talaga fully napapatunayan, no? So, ito yung tinatawag natin sa ating batas na the law hears before it condemns, no? Ito yung ating ruling pagdating sa batas, no? Na walang taong na kukulong basta-basta without proper due process, without proper trial or hearing, no? So, wag tayo basta-basta gagawa ng. Yun ang dinefend ni Nicodemus sa time. So, going back, no? So, sa verse 2 na tayo, no? So, isa pa rito, di ko na-mention, because the Greek word of name, the name of Nicodemus is conqueror, no? So, hinote ko na lang din because sinearch ko yung name niya at pinag-aralan natin. At to be find out na ang pangalan niya ay ang Greek word conqueror, no? So, yan. Actually, itong channel na to is created para sa mga hindi para as in exclusively para sa public, no? Okay. The creation of this channel, I might as well as share it, no? Ito ay created para sa use or aid ng mga estudyante ko, no? Na natama nga yung aking nakita during that time nung kinrate ko to noong 2022, as far as I can remember, na darating ang time na magkakaiwalay na tayo, sabi ko sa kanila, and this channel might as well help you in the future, no? Kung sakaling hindi na tayo nagkakakita, and
to some point na hindi na nangyayari yun. Nangyayari na yun. Na I haven't been in touch with them, no? So, isa sa mga reason din bakit kinikip ko tong channel na to, okay, hindi mo nila ako reach out personally, but ito, channel na to, might help them, okay, in some point, because ang concern ko lang naman sa kanila, at sa mga taong sinishare natin is for them to grow, no, spiritually, and in admonition of the word, no. So yan, I'm doing this also first to myself, okay, for the aid sa akin and also for them, no. Okay, so dito wala tayong masyadong sabihin nating, diba, cheche bureche. We will straightforward sa ating pag-aaral, no. Tulad tayong ibang i-mention dito na unnecessary. I'm just saying na because nabanggit yung aming team name, Conqueror, no. So this is for them, no. Okay, so before I proceed sa verse number 2, no, kung bago ka lang sa channel na to, you might as well subscribe if you are engaged at gusto mo ring matuto at learn with us. Okay, so you might subscribe para sa ating mga future na video ay ma-update ka. Okay, so yan. Also, before we proceed then, no, disclaimer lang din, I'm not representing any religious denomination. So yung aking mga sasabihin at opinions at aking mga principle or aking mga comment at diba, sasabihin sa video na to, do not represent any of the religious denomination. Okay, so para clear lang tayo. Okay, this is all my study and all my mga pag-aaral ko sa aking personal or devotional life ko, no? Okay, so let's proceed, no? So John chapter 3 verse 2. John chapter 3 verse 2 na tayo. Okay, ito. Then same came to Jesus by night and said unto them, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, and for no man can do these things, can do these miracles, no, that thou doest except God be with him. So may notes ako ditong nilagay. Ito yung mga thoughts ko or aking mga napag-aralan dito sa verse number 2. Okay, so ito una, the same, yung word of the same John, sinasabi ni John that there are also some people or person come to inquire or to Jesus by night, while Jesus is resting or after supper, no. So masasabi natin na sinasabi ni John na the same came to Jesus by night. Hindi lang si Nicodemus that time ang pumunta para mag-inquire kay Jesus. Because there are some people din na pumunta, kaya sabi niya the same, kagaya niya, isa rin na pumunta kay Jesus para kausapin siya by night. So yan. So we can say na during this time si Jesus ay tapos na mag-dinner, tapos na siya mag-supper, at nasa ano sila, if you will imagine na meron silang bonfire, tapos andun sila ng mga apostle, mga disciples niya, and then people are coming dahil alam nila yung place kung saan, kagaya na sinasabi sa part na kay Judas, na alam niya kung saan si Jesus nagpipray, alam niya kung saan siya naglalagi kapag siya ay nagpapahinga, nagpapalipas ng panahon. Pero hindi yun pagsasayang, because during that time kinakausap na siguro ang God the Father at mga bagay na kanyang error, na may kinakausap siyang personal, no. So pupunta si Nicodemus sa kanya at para mag-inquire ng kanyang mga sentimento, no. Okay. So sa next natin, itong by night, no, the commentator said, sabi ng iba, no, na si Nicodemus daw pumunta ng gabi because he was afraid, no, okay,
he was afraid daw sa kanyang reputation na kasi nga Nicodemus ay medyo influential na tao at medyo iniingatan niya daw yung kanyang reputasyon in some point, no? Pero ang nakikita natin dito ay iba, no? Pero let's consider it also in some point, guys, no, that gusto ni Nicodemus makausap si Jesus nang hindi divided yung kanyang attention. Gusto niyang personal makausap itong si Jesus without the crowd na nasa paligid niya tuwing umaga. Because kapag umaga kasi, ang dami niyang tao na nakapaligid sa kanya. Pinagkakaguluhan siya sa umaga, lalo pag bisita siya sa mga lugar. At ang daming gustong gumaling, ang daming gustong magtanong, ang daming gustong lumapit, at diba? Kaya pag umaga medyo divided yung kanyang diba? Pero bilang isang Diyos, alam niya yung nangyari sa buong paligid niya. Okay? Ang gusto ng Nicodemus, personal or one-on-one sila ng Panginoon na kausapin at mag-i-inquire siya. Okay. Yan ang ating nakikita dyan. Okay? So kaya by night yung sinasabi. Okay? Sabi niya din dito, sabi ni Nicodemus, Rabbi, that is to say, teacher, we know that thou art a teacher come from God. No? Ikaw ay guro na galing sa Diyos. No? Dito, makikita natin, sinabi niya, na we can say that Jesus is already recognized by many as Rabbi or teacher, come from God. Yes, being the Logos, from or of God. Malalaman natin sa sinabi niya na during this time, ang dami nang nakakapag-recognize sa kanya na hindi lang ito basta teacher, basta rabbi. That this teacher, this rabbi, this man is come from God. No? By the way he teach, by the authority na meron siya, and by the power na meron siya on how he communicate with the people, ganon. And yes, being God in the flesh, the Logos, the Word, hindi yun imposible na hindi ma-recognize ng mga tao. Okay? The same is true sa atin that you can easily recognize if the teacher or a man is religious or not, no? You can easily define or differentiate the people na merong paniniwala or wala. Diba? At pakikita yan sa panlabas pa lang. Okay? And also to the power of His Word na lumalabas sa kanya. Okay? Na may sense. Hindi lahat ng tumatago sa puso. Side note lang natin. Hindi lahat ng nakakapagpaiyak sa'yo is from God. Okay? It is just stirring up per emotion and saying, mababanggit din natin yan mamaya, and saying na ako ay filled with the Holy Ghost. No, you are filled with your emotion. Okay? Kaya after ng study, and then yun na, balik na ulit. Okay? So, let's proceed. Okay, sa next phrase, no, for no man can do this thing except, okay, God be with him. No man can do these miracles that thou doest except God be with him. Okay, so sinasabi na Nicodemus na walang ibang pwedeng gumawa nito ng mga milagrong ito, mga bagay na to, kung hindi siya galing sa Diyos. Because these things happening sa paligid namin ngayon is extraordinary, no? O kumbaga, hindi to normal na pangyayari, no? Kaya sabi ni Nicodemus, dapat galing sa Diyos, no? Hindi to basta galing sa tao. Okay? No? Nicodemus already, basahin natin itong note natin, Nicodemus already has had the idea that miracles come from God
alone. And Jesus followed his idea by replying on the verse 3. Okay? Kaya, nakigets ni Nicodemus yung idea ng pagpapagaling, yung actually during this times, kung susunod natin yung trend ng yung chronological order na kinukwento ni John, makikita natin na yung miracles pa lang na nangyari sa John chapter 2, yung water turned to wine, okay? Yun nga pala yung ano lang, sabihin ko lang sa inyo, hindi ko na-upload yung video na yon at nawala na siya. Okay? Ewan ko kung paano ano nangyari. Di ataw nakapag-record that time or wala akong mic or nalobat ata ako noon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko na maalala. Hindi ko na-record yung hindi. Naka-record ako noon pero hindi ko na-upload agad. Tas na-remove ko ata yung file, nawala ko yung file, no. May record ako noon at hindi maganda yung kuha ko noon. Parang medyo boses lang ata nakikita doon. Kasi iba yung lugar namin that time, yung bagong place yun ng Bible study sa night. Kaya parang ang pangit ang angle ko noon, hindi ko siya na-upload at nawala na yung file. Nahanap ko siya, tinatry ko i-retrieve pero wala. Okay. Pero it is a very good study that time. No, sayang hindi ko na-upload. Okay, so yan yung mga miracles na nangyari, water turned to wine, na hindi kayang gawin ng normal na tao. Sa ating panahon ngayon, maraming nag-a-attempt na gumawa niyan, mga magician, pero hindi yun mapapantayan. Yun talaga ay miracle from God. And also, mga bagay na hindi naman na-record na at di na nilagay ni John sa kanyang testimony ng gospel na to. Okay? May mga hindi na siya sinabi, like nung pumunta sila sa Galilee, sa Canaan, sa Cana, hindi na niya binanggit. Yung mga nangyari, hindi na niya ni-record lahat na, di ba? But we are saying na kalat na sa buong lugar nila during this time, yung nangyayaring miracles na ginagawa ni Jesus. And hanggang umabot na sa mga authorities kagaya ni Nicodemus. Okay? So, and then nakita ni Jesus yung idea na meron si Nicodemus at sinusubukan ng Panginoon na sundan yung idea ni Nicodemus. And ganoon din sa atin, no? Ang Panginoon sinusundan yung ating idea kung how we reason, how we see things. Sometimes God answer us sa magitan ng ating ideas na alam natin. Hindi tayo kino-confuse ng Panginoon. Sinasabi nga ng scripture na God does not bring confusion, no. Hindi tayo kino-confuse ng Diyos, especially sa kanyang kalooban. Lalo yung revealed will of God na sinasabi natin, na sinabi na sa Bible clearly kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Hindi na tayo kino-confuse ng Panginoon, especially by the help of the Holy Ghost. Tayo lang talagang mga tao, no? Siguro i-take note na rin natin, no? God does not confuse us. Lalo pag sinasagot niya tayo, no? Especially when He answer us in our inquiries. God does not bring confusion. Alam niyo, ako nagpapagulo lang ay itong mga nag-share sa TikTok, sa Facebook. Yan yung nagpapagulo, no? Na they interpret the word, the scripture based on their thoughts, sabihin na natin, or emotion, na kung saan medyo may bias na sa part nila, no? I will not mention names, no?
Uh, but siguro may napansin na kayong mga out of context na mga sinishare, like ito yung mga tinatawag nating ACGCs, no? Na they defined or they interpret the scripture based on how they judge or perceive, not on the very context of the word. Historically, biblically, theoretically, at context ng culture nila, no? Kaya kailangan mo i-consider yan yung culture nila that time, because kung wala kang familiarity sa culture nila noon compare sa culture natin ngayon, lalo pag nasa Pilipinas ka, you're a Filipino, tapos you will try to use yung principle na meron sa scripture, lalo sa Old Testament, and you will try and use it sa ating culture sa bilang isang Pilipino. Some are hindi ethical kung tawagin, di ba? Kasi iba yung culture nila noon, culture natin ngayon, lalo sa panahon nila at panahon natin ngayon. Kaya some teacher nagkakaroon ng conflict pagdating dyan, because hindi nila pinag-aaralan yung context that they say and they think na this can be applied pa rin sa panahon natin ngayon. Okay? To which hindi lahat ay applicable na. Okay? At especially dapat pag-aralan mo nyo or natin yung context ng Old and New Testament on how yung nag-shift yung kanilang principles and culture. Diba? Nag-shift kasi yan Okay? So, that doesn't mean na nag-shift na yung culture, kailangan na yung mga antabit natin ma-modernize na. No? Kaya yung mga babae naki-modernize na, at dapat na yung moral, yung ating sinasabing moral standards, hindi po yan kung moral standard na yan noon sa panahon nila sa New Testament, Old Testament, moral standard na yan sa New Testament, hanggang ngayon moral standard pa rin yan. Okay? Ang sinasabi natin dito is the cultural sinasabi natin kinaugulian na noon bilang culture ng isang Hudyo. Okay? And tayo bilang mga Pilipino, we are Gentile in nature, no? Consider tayo ng Bible na Gentile, and some culture ng mga Hudyo ay hindi applicable sa atin. Okay? And also, we can apply those some culture ng Hudyo na pwedeng ma-apply sa atin bilang mga Gentile. Naiayos na yan noon sa panahon ni Paul, sa kanyang church noon. At kung babasahin mo yung Romans, Corinthians, yung mga yan, mga sulat ni Paul sa kanyang churches that time, na nagkakaroon ng conflict between cultures. Okay, siguro pagdadaanan natin yan pag dumating na tayo sa pag-aaral ng Book of Romans, okay, ng Acts, yan, na inayos ng mga apostle, ng mga church leaders noon, yung conflict ng cultures. Because sa churches nila noon, hindi lang naman Hudyo ang meron. Merong mga Gentile din na kasama sila sa congregation. At nagkakaroon ng conflict of culture, ng belief during that time. Pero nagkakaisa sila sa paniniwala sa Panginoon. But the culture conflict, no? Dahil merong mga Gentiles, merong mga Hudyo, at merong mga iba rin na mga believers during that time, especially nung lumalaki na sila. At naiayos nila yon. Okay? So, yun ay isang assignment para sa atin. At dadaan din tayo dyan. Actually, na-discuss ko na yan. At hindi lang siguro dito sa online, sa aming mga video conference kung tawagin, sa aming Google Meet na mga pag-aaral noon. Okay? Na-discuss na namin ata yan, or meron ako na-upload sa study sa NAIC that time na about dyan. Okay? So, pero yun, inayos na yan noon. Okay? So, yung confusion na yan, inaayos yan ng Diyos. Hindi yan nagugulo. No? So, going back sa ating topic, no? John chapter 3, verse 3 na tayo. Let's proceed na. Okay, so far, marami naman siguro tayong nakikita, no? At napapag-aralan
sa part na to, no? Okay? So this won't take too long because siguro isasagad natin to ng more or less than an hour. Okay? Para usual na study at we will have plenty of time at hindi rin mapuno yung storage ko. Okay? So, verse 3. Jesus answered and said unto him, so ito na yung reply niya sa idea ni Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ulitin ko lang, verily, verily, I say unto thee, Nicodemus, except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. So, meron tayong notes din dito. So, ito yung ating verse 2. Verse 3 tayo. Yan. Kala ko nawala eh. So, pag-aratin muna natin yung word na verily, verily. No? So, dito, verily, verily, literally translated to Greek word as amen. Okay? Means truly or of a truth. Meron dalawang gamit ang verily or ang amen yung ating ginagamit. No? So, alam nyo, nawawalan ako ng respeto sa mga tao, lalo sa mga kabataan na lalo sa college life ko that time na itong word na amen na to ay napaka misuse. Okay, sobrang misuse ng word na verily or yung amen. You know why? Because ginagawa nila tong minamak nila tong word na to, no? Na this word hindi lang to basta sinabi natin amen, di ba? At sa Christian culture din naman, this word ay napaka overused din nito at OA na itong gamitin. No? Alam nyo guys, hindi lahat ng sinasabi sa pulpito ay na-amenan nyo or itong naririnig nyo sa mga online platform, hindi lahat ay na-amenan at hindi lahat ay na-agrihan. And also, let me say this once and for all, na you try to study, no, hindi lang basta sinabi nung isang content creator, hindi lang sinabi nung isang kilala or famous na mangangaral, okay, or tagapagbahagi ng salita, yun ay magiging definition nyo ng isang tinuturo sa Biblia, no? Hindi yun na sole authority. Let me say it. No? Hindi yun sole authority. You will study it. You try to study it. No? At yun din naman na sinabi sa Book of Acts. Yun din sinasabi sa buong salita ng Scripture. Na hindi lang nila basta inaccept yung tinuturo ng mga apostle during that time. They also study. They also analyze. They also comprehended, no? Inunawa nila yung sinasabi at tinuturo ng mga apostles, whether this thing is true or not, no? Sinasabi ni John din sa kanyang gospel sa 1 John na try every spirit kung tawagin, no? Hindi lahat sige, yan na. Hindi porket siya ay famous yung sasabihin niya is absolute true. Okay? So, yan yung isa sa mga warning or precautions natin whenever we are listening sa mga tao, lalo na sa online platform. Don't let these people define your or judge you, tawagin. Don't let these people kasi hindi lahat na makikita niyo sa online ay totoo, no? Hindi lahat yan. Kahit naman sabihin na natin sa ating mundo ngayon, hindi lahat nakikita nyo lalo sa online because most of the people today spending their time sa online, no? So, hindi lahat ang nakikita dyan. Ang dami ng AI generated, no? Let me say it, no? At, yan, lalo na mga Christian content na AI generated na. So, this content, this scriptures na or study na AI generated na sila or di ba? You might as well unsubscribe to them. Kaya yan ay mga dangers sa ating paniniwala, no? Ating belief.
ating pag-aaral. Okay? Because this information may mislead you. Okay? No, itong sinasabi ko, I'm not saying this is absolute true. No, this is based on my study, time na in-spend to study and to analyze, this, So, and also, kayo, itong ating pinag-aaralan, you might as well study it also, Kaya sabi ko nga sa ating panimula, this channel is for the purpose as an aid lang, Tulong lang to. At I'm just sharing my study din specifically sa mga estudyante ko. Okay? So, going back, this word na amen has two uses, or yung word na verily. Una, meron ginagamit natin ito sa pasimula ng ating sentence or sa simula ng ating sasabihin. At meron din sa huli, Okay? So, when we use it sa beginning of discourse, okay, surely, ito, beginning, when we say beginning, simula, ito, beginning of discourse. Pag beginning of discourse, nakabod na pala. Pag beginning of discourse, ganyan lang natin, yan. Surely, truly, of a truth. So, sa end, yan. Pag sa end naman, so it is, so be it, or may it be fulfilled. Yan ang meaning naman pag nasa dulo. Okay? So, pag ginagamit natin yung word na verily, yung next na phrase or yung next na sasabihin, meaning, yun ay totoo. This word, I'm about to say to you is true. Yan. Itong sasabihin ko sa'yo, verily, verily, I say. Yung susabihin ko sa'yo, yun ay totoo. Kaya sabi niya, verily. Pag ginamit naman natin yung word na amen sa dulo, or yung verily sa dulo, na ito naman yung inaagrihan mo, yung sinabi prior. Okay? So, note, Jesus uses it in the beginning, meaning he is not agreeing to someone's statement. And by the way, itong mga nakikita yung notes, ito ay notes ko. Okay, hindi ito notes kung saan. Okay. This, ginamit ni Jesus yung word na verily in the beginning. Meaning, hindi niya ina-agreean yung sinabi ng iba. But he is saying that what I'm about to say, yung aking sasabihin sa'yo, ay totoo. Okay? He say that what I'm saying is truth. Kaya sabi niya kay Nicodemus, verily, verily, totoong sinasabi ko sa'yo. Ano sabi? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, isa-isahin po natin. Okay? Except. Ito, word na except. Okay? It is a negative sense, means next statements are positive sense and should be done and should be done. It implies that this must be done in order to see the kingdom of God. Okay, so sa aming pag-review, let me share this, in connection sa ating word na except. Ito ay pumapatay sa mga board takers, yung lalo sa mga nag-e-exam, yan. Yung word na except. Okay? Pag nakita ka niyan, hindi mo na malaman kung ano sasagot mo. Lalo pag except, okay, the statement is true, the statement is untrue, the statement is maybe true. Di ba? Mga ganyan-ganyan. Mga except. Okay? Nakakalito yan sa okay? So, dito sa ating pag-aaral, okay, the word na except, na ito ang sinasabi dyan, kung hindi ito mangyayari, hindi mangyayari yung gantong bagay. If this A will not happen, the B will not also happen. Okay? Sabi niya, kung ang isang tao hindi mabuborn again, hindi niya
makikita ang kaharian ng Diyos. When a man will not be born again. Inulit niya pa sa verse 5. Pag-aralan din natin yan. Okay? If the man will not be born again, he cannot see the kingdom of God. So, sa ating time ngayon, we already accumulated almost 40 minutes na. No? So, I will try to, siguro dito na lang tayo sa verse 3. I will make another video para sa verse 4 and verse 5. Okay? In continuation of this study. No? Kasi because medyo mahaba to. Ayan, no? Medyo mahaba tong verse na to. No? Okay? Pero yung thought niyan, napakasimple lang. Okay? So, dito tayo sa word na a man be born again. Kung hindi daw born again ang isang tao, mabubuhay maguli ang isang tao, he cannot see the kingdom of God. Yan. Napakasimple lang yan, no? Kung uunawain mo. And ito kayo sinasabi kong confusion sa mga nagtuturo. Don't try to kumbaga, stir it up para mas gumanda or mas pababawin. Take this part, okay? Magkaroon tayo ng discernment from the Holy Spirit. Kung alin dito yung ating i-expound or ano na yung self-explanatory. Okay? This passage is very self-explanatory. Because bakit ko nasabi yun? Because etong sinabi ni Jesus, this is just a reply sa idea na meron si Nicodemus. Okay? Reply lang to ni Jesus eh. Sa earthly mind or idea ni Nicodemus. Yung sinasabi ko nga sa'yo, na reply siya. Kaya this verse, this statement must be self-explanatory. To the point na maintindihan ni Nicodemus. Okay? Diba? Easily. Sinasabi ko sa inyo, I say unto thee, kung hindi ang isang tao mabubuhay maguli, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Direct, straightforward explanation ni or statement ni Jesus. Diba? Napaka-straightforward niyan. So, e-expound pa natin. Okay? At pag himay-himayin pa natin, I should say. A man be born again. First birth make us children of Adam or our family. Yung ating biological family. Okay? Which is physical. Paul called this as fleshly, carnal, which is by nature sinful. Okay. Yung ating first birth, because kung sinasabi ni Jesus na ye must be born again, so may prior na birth before magkaroon ng again. Okay? So ito yung ating first birth is yung ating napanganakan sa ating physical or biological family or by the blood or blood relation. Okay? So, tinatawag to ni Paul na Paul the Apostle na fleshly or carnal or by nature it is sinful. Ito yung ating physical birth. Simple. Okay? And this physical birth stained by sin, by Adam, because sinabi nga ng salita ng scripture that lahat na nag-proceed from Adam when Adam and Eve sinned against God, okay, the humanity is already cursed. So yung descendant from Adam and Eve will inherit the sinful nature na meron siya sa kanyang ancestor or sa kanyang family, sa kanyang tatay at nanay na si Adam and Eve. So yung sinful nature or carnal nature na meron ng isang tao from Adam and Eve na napasa na sa descendants niya hanggang sa mga ipapanganak mula ngayon. Kaya lahat na ng tao ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. This is the truth. The truth behind this physical birth. Okay? Wala nang pinanganak na ano. So
ibang topic na rin yung pag sinabi natin, yung paano yung mga baby, mga sanggol. So, okay, may tinatawag tayong morality rito, yung age na kung saan meron tayong liability na sa ating ginagawang actions. Na meron tayong discernment, nauunawaan na natin kung ano yung maliit sa hindi. So, may edad ang mga bata na hindi pa yan sila kasama sa age ng liability. Okay? And also, our law consider it na totoo. Okay? Kaya, may mga times na ang kabataan, may mga bata na nakaka-commit ng crime, okay? Whether it is heinous or not, nagkakaroon sila ng, di ba? Extinguishment or wala silang criminal liability because our law also believe that may times sa part ng isang kabataan, no, I know not all of you will agree, no, hindi lahat mag-agree sa ganong idea, pero totoo yun, and also the scripture also follows it, no, na kaya yung mga bata, yung mga baby pa, yung mga below alam mo, nagkakaroon ng mga bata, ano pa lang as early as 5 years old or 4, meron ng kakayahan magsinungaling, okay, magtago at maging greed. Okay? So, I'm not saying, pero yung kanilang eternal destination, hindi ako yung magde-define nun. Okay? So, yun na lang ating ilagay dyan, no? Hindi po tayo, hindi sino man tao ang pwedeng makapagsabi kung saan siya pupunta. Okay? Because wala pa naman siyang sinabi na, di ba? Yun. So, pag-aralan natin yan sa mga susunod pa mga part ng ating study, no? Pero dito tayo muna mag-focus. Okay. So, this is sinful nature disqualify us to see the kingdom of God. So, basically, this sinful nature disqualify us na makita natin ang karyaan ng Diyos. Simple as that. Okay. Being sinful in nature, this automatically disqualify us sa ating para makita natin ang karyaan ng Diyos. Take for example, Moses. Okay? Take for example, Moses as a picture of disobedience to God. Did not see the promised land. Okay, ano nangyari doon? Sabi ng Panginoon, speak to the rock. Ang ginawa ni Moses, because of his emotion, rage, at galit sa mga tao, he struck the rock twice. Diba? So, sabi ng Panginoon, because di mo sinunod and the consequences are, you will not see the promised land. Okay? You will come to the promised land. So, Jesus said, except a man be born again, not by blood, or nor by flesh, biological, blood by relation, but born from above, which is the literal Greek translation of the spiritual birth of a man. Okay? He cannot see the kingdom of God. So, kailangan ng isang tao ma-revert. Makikita nyo sa ating mga study pa na susunod, lalo pagdating natin dito sa verse number 5, na sinabi, except a man be born of water and of spirit. Yan, mas specific dyan. Makikita natin yan. No? Ano pa to? Yung verse number 6, yung that which is born of flesh is flesh. Dito, also para mga introduction lang to sa chapter 3. Okay? So, pag-usapan natin tong, before we end, pag-usapan natin tong word na born again. Okay? This is not a feeling. Okay? Sinunod ka na dito, parang hindi na ako magpalayo-layo. Okay? This is not a feeling or spike of emotion. When someone preaches or talk to you personally, this is change of heart. Sabi dyan. Okay? Ating note. Okay? Hindi daw ito feeling or emotion lang. A spike of emotion. Ano niyo yun? Biglang, diba? Natouch ka lang doon sa sinabi. And then, you feel na ikaw ay born again. Okay?
This is a change of heart. From stony heart to a heart of flesh. Specifically sinabi sa Ezekiel 36:26. This is done by personal work of the Holy Ghost in the hearts of men. Sabi sa Titus 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and by the renewing of the Holy Ghost. This being born again must be done solely by the work of the Holy Ghost in the heart of man. But we say, no. Sabi ng mga tao, no. A man has a part to it. He must utter a prayer or follow a prayer. Hindi, sabi ng iba. Hindi, may part din yung tao dyan. Kailangan niyang magbagkas ng prayer. Kailangan niyang sumunod sa panalangin. No? A man must believe. No? Tell me, guys. Sa dami ko nang nashiran na sumunod sa panalangin, almost 98% of them wala na ngayon. Then I'm saying no. I'm saying they left the faith. Asa sila ngayon? Nandun pa rin. Mga, di ba? You will never know, di ba? Pero the numbers said that most of it don't even understand what you are saying. No? Di ba? A man must believe. And so on and so forth. No, this is yung idea na to. Okay? Ito yun eh. We are not just making the power of God of non-effect. We also said that God is not able to fulfill His sovereign work without intervention of man, which is theologically incorrect. Highlight natin ng red. Yan. Ay, pink pala yan. Pero red yan. Okay? Without, capital natin to. Without the intervention of man. So, sinasabi natin, kapag sinasabi natin may part din ng tao dito sa work na ito, we are making the power of God of non-effect. Na hindi effective ito without the intervention of man. And logically speaking, no, alisin natin to, logically speaking, that doesn't work that way. Diba? God is all-powerful and omnipotent, omnipresent, omniscient. He can do whatever what He pleases. We are making the power of God of non-effect through this idea. Okay? Example. Consider Lazarus, friend of Jesus. Ito, I'm reading this. Which had faith in Jesus as a begotten son. So, si Lazarus naniniwala, this Jesus man is begotten son of God. And namatay siya, di ba? And nagpa-delay si Jesus, hindi siya pumunta agad para pagalingin ito. Ano sabi niya? Because para makita ng tao ang glory ng Diyos. May gusto siyang patunayan eh. And si Jesus lang ang may karapatan na may patunayan at may napatunayan na siya. While laying in his tomb, he cannot save himself in the power of death except God through his call, Lazarus comfort. Sinabi niya, tinawag niya si Lazarus with the Lazarus by himself, wala siyang kakayahan para buhayin niya kanyang sarili into, di ba, resurrect yung kanyang sarili. Wala siyang kakayahan. Except God call him. Except God
Lazarus, come forth. God said, Lazarus. Jesus said, Lazarus, come forth. He will not be resurrected from the grave without God's call. Lazarus depicts our death. Okay? Lazarus depicts our death as a sinful man, that we cannot save ourselves except God. By His mercy, intervene. This is one of the picture of God's sovereign work in man. Okay? Pinipicture ng death ni Lazarus and resurrection niya that we cannot save ourselves as a man without the intervention of God. So, let me repeat this, sinasabi sa Titus, that not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Diba? The being born again is not, ulitin ko lang, feeling of or spike of emotion. Hindi siya damdamin, hindi siya feeling na because I said this, because I do this, because I did this, I'm born again. No. This process, this happening, this very being, ito ay work ng banal na spirito sa tao. Okay? I-ano ko lang, no, para makonclude natin ito ng maayos. Tingnan nyo yung notes ko sa verse 5. And I will we will study this then also sa susunod na mga videos natin. Yung ating born again, kailangan yan mabuhay magali. No? Sa Tagalog, mabuhay magali. To be alive again, to rebirth. No? Mabuhay ulit. Diba? To be born again. Hindi mangyayari yun kung walang kamatayang mangyayari. Yan. Ito yung ating parang preview lang sa ating verse 4 and 5. No? Yung born again, kailangan merong mangyari muna before mangyari yan, yung to be born again. Okay, let me clear it. Kailangan may mamatay para may mabuhay ulit. There's no resurrection if there's no death. Paano mo ma-resurrect? Ibuhay ka na nga eh. There must be parang requisite to sa resurrection, death. Yan o. Ready na yung notes natin sa ating mga susunod na mga mag-aaralan. Verse 6. Yan. Ito, verse 6. Okay, pansinin nyo to, no? Before we close. The rebirth of man by the Spirit changes the very nature of man himself. From fleshly to holy, from carnal to spiritual, the old nature must be removed. Through death, the mortification, crucifixion of the flesh to the cross. Without this, flesh will be still alive and the being born again will not occur. Okay, mukha lang yung kinabibis pero yan ay mismong notes ko. Without this, the flesh will be still alive. Kung walang death, walang mortification of sin, without crucifixion of the flesh in the cross, yung sinful ating nature na yon ay hindi mamamatay. Kailangan mamatay nun, medyo malalim na yan, kaya parang introduction lang to para ma-prepare tayo sa ating susunod na lessons, no, na topics. Without this, being born again will not occur. Yan. Anuhin muna natin to. Ngunyain nyo muna. Mag-sink in muna sa atin to. At tapos pag-aral natin sa susunod nating pag-aaral, no? Okay? So by this, no, let me end this study
no? I will upload the next part of this, no, continuation sa susunod na mga araw, okay? At actually, dapat kahapon pa to because hindi mo niya alam to eh. So, mga manonood. Kaso nga lang, maingay kasi may mga something. Pero ngayon, medyo nabawas-bawas lang, kaya nag-record na ako. Okay, so, let me end this video na, no, dito. Okay, so I will upload this the video ng continuation sa susunod na mga araw. Okay, so yun lang muna sa ngayon. Again, let me say this, no, hindi to sinasabi kong authority na ito lang pinatutuhanan. You study it also, and tingnan natin kung ano makikita nyo. And this is my study. I'm just sharing this to you. And kayo, i-accept nyo yung dapat i-accept, or gamitin nyo yung dapat magamit, yung kagamit-gamit. Okay? And study the word. Personally, ito ay aid lang, tulong lang, at diba, para sa mga nag-aaral din. Okay? So yun lang po, yun lang pinaka goal natin dito. Okay? So yun lang po muna sa ngayon. And stay put, or abangan nyo sa ating susunod na pag-aaral continuation. Okay? So yun lang muna sa ngayon. Bye bye, see you.